Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Inokomentuhan po na inyong lingkod mga katambay. Ito po, nakakagulat po at nakakamangha mga katambay. Dito po sa ating bansa, sa kabila po ng putok na putok sa mainstream media, ang issue dito po sa ating Commander-in-Chief at sa kanyang First Family, kasama ang First Lady at yung sinasabing Voltes 5 mga katambay. Pero hanggang ngayon mga katambay, naglalakihang mga media, mga mainstream media sa atin, nananatiling tahimik mga katambay. Ayaw kumuha po ng malaking issue. Karamihan po at noong mga nagdaang panahon talagang pagka pinag-usapan po sa social media, ay ina-adapt na agad, napakabilis na mga mainstream media. Pero ngayon po, nagbibingi-bingihan po sila at nagbubulag-bulagan. At nawala rin po ang mga tapang po ng ating mga mambabatas, kasama na ang Makabayang Black, mga katambay, dito po sa issue na ito. Isa lang po, ito po, tumugon naman po ang gobyerno natin mga katambay. Ang tugon po nila, dito po sa sinasabing pasabog na lumabas at talagang pinag-uusapan sa kahit ano pong platform ng social media. Ito pong issue sa droga ng First Family mga katambay. Pero ang tugon lang po ng gobyerno natin, ito po, tinututukan na po nila mga katambay. Ang pamahalaan po natin ay tinututukan na itong paglaban po, paglaban sa mga deepfake, mga katambay. Yung mga fake po na mga video at gawa-gawa. Dito na po sila nakatutok ngayon, mga katambay. Kaya nga po, may kaso na po, di ba? Kinasuhan na si Maharlika, mga katambay. Pakinggan po natin ang tugon ng gobyerno dito po sa issue po ng sinasabing deepfake, mga katambay. Ang sagot nila dito po sa issue ng video at ni Miss Cathy Binag, mga katambay. Pakinggan po natin ang PTV Philippines. Nakatutok ang gobyerno sa paglaban sa deepfake o mga impormasyong hindi totoo pero pinagmumukhang totoo para makapanloko ng tao. Ito ang binigyang diin ni DICT Secretary Ivan John Uy sa bagong lungsad na programa ng Presidential Communications Office at ng inyong People's Television Network na Malacanang Insider. Kamakailan may mga nai-report na mga opisyal ng gobyerno at maging mga celebrity na nabiktima ng deepfake. At ayon kay Secretary Uy, nagpapatuloy ang investigasyon tungkol dito. Ilan sa kanilang aksyon ay ang pakikipagtulungan sa mga social media company. Sinabi din ni Uy na pinagsusumikapan nila na magkaroon ng responsive at napapanahong mga panuntunan para matugunan ang deepfake, lalo na kung ito ay may kinalaman sa national security. Naniniwala din ang kalihim na dapat magkaroon ng isang mas komprehensibong batas na susugpo sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Pinayuhan naman ni Uy ang publiko para hindi mabiktima ng deepfake. With that Eagle Super App ngayon, gusto namin lagyan ng, kasi meron tayong e-report system where you can report things. We're trying to integrate some AI into that platform so that when you receive something on your text or whatever, send it now to that e-report system. So the eGov app. And then ibabangga namin yan to our database to find out if this is legit or this is a phishing or a scam. Yan po mga katambay. Ang sagot po ng gobyerno. Dito po, tinututukan na po nila at sila po ay maggagawa ng database na pambangga. At sinasabi, ito po yung mga pangsuri na, kumbaga sa issue na lumalaganap po sa atin ngayon. Sila po ang magsusuri ngayon mga katambay. At sila rin ang magsasabi kung ang iyong pahayag at ang iyong mga video na pinalalabas, larawan, ito ba'y legit o
fake, mga katambay. Gobyerno na ang magsusulong. At gusto rin po nila isulong, mga katambay, na ito po ay maging sana isang batas na talagang lalagyan po ito ng parusa, mga katambay, itong isinusulong po nila. Dahil nga po, ito pong napakagaling nating sekretary ng DICT, si Secretary Ivan Jan Enrile. Uy, Enrile po ang middle name po nito, Enrile. Ito po ay isang abogado at sinasabing IT expert, mga katambay. Itong Department of Information and Communication and Technologies, mga katambay. DICT Secretary. Kaya ito po, napakaganda po ng tugon, mga katambay. Talagang yung issue po ng video ay talagang tinututukan po nila at gusto nilang dalin ang usapin dito po. Kasi pag ito po ay napatunayan di umano nitong DICT sa pamamagitan po ng sekretary na si Ivan Jan Enrile ay mali at talagang sila ang magsusuri di umano sa video na ito. Lalabas po rito, mga katambay. Lahat po, pati ang sinabi at pinasabog ni Miss Cathy Binag ay mawawalang saysay na. Pagka ang pinaniwalaan natin ay itong Department of Information and Communication Technologies, itong DICT, mga katambay. Dito sa pangunguna po ni Secretary Ivan Jan Enrile. Uy, mga katambay. Nakakalungkot lang po, mga katambay. Ang ating gobyerno, talagang hirap na hirap na sa mga batikos, katulad po nito, direkta mismo sa Commander-in-Chief. Pero ang sinasabing lahat ng departamento ngayon ng ating bansa, ang ahensya, ito pa lang po. Ito na po ang nagsalita at ito na po ang tututok sa lahat ng problema na pumapasok lalo sa social media na kumakalat ng video. Tapos mismo yung pinanggalingan ng video ang nagpatotoo at marami pa siyang hawak na ebidensya, mga katambay. Pero dinadala lang po ng gobyerno natin dito po sa sinasabing deep fake, mga katambay. Puro fake. Ibig sabihin, pag lalabas po ang mga sinasabing yung mga bintang at yung mga paratang at yung mga sinasabing meron kang hawak na ebidensya, pagka sa social media mo pinaraan, ito po ay hindi paniniwalaan basta-basta ng ating gobyerno. Kaya po isinusulong po nila ito po na sana po magkaroon ng pangil ito pong deepfake na sinasabing mga video na binapula ng mga digital, dahil ngayon nasa technology na tayo, upang palitan nga naman ang pagkakahawig ng isang tao. Di mo ba? Pati sa picture, dahil ngayon technology na, pwede mo nang palitan, di ba? Kaya ito yung tinututukan po ng gobyerno ngayon, mga tambay. Kaya sa nakikita po natin, dahil nagkakatugma-tugma di po ba? Pansinin nyo po. Ito po, tinututukan nila ngayon. Sa kabila nun, para maging totoo na fake ang mga pasabog, mga ebidensya ni Maharlika saka ni Miss Cathy Binag, di po ba? Sinamahan po nila na para maging makatotohanan na peke ang inilalabas ni Maharlika, saka kasama na mismo yung pinagkunan ni Maharlika na si Miss Cathy, di po ba? Kailangan pong maging makatotohanan sa mata ng mga Pilipino. Kinasuhan, nagkaso po ang gobyerno dito po kay Maharlika para maging makatotohanan sa taong bayan na ang pinalalabas po ni Maharlika at ni Miss Cathy Binag ay puro peke o deepfake lamang, mga katambay. Mga gawa-gawa. Lalong-lalo yung video. Pero ang tanong ni Kamanong, paano po magiging fake naman, Mr. Ivan Jan Enrile? Uy, hindi po video. Hindi po video pinalitan ng mukha rin ayon po sa inyong paniniwala. Di po ba? Hindi po video ang pinalabas ni Cathy Binag, Mr. Secretary.
Mismong siya, mismong mukha po niya. Hindi po napalitan yata yung mukha niya ron, mga tambay. Walang mukha na ipinalit habang nagsasalita. Si Miss Cathy, di ba? Si Miss Cathy Binag, Mr. Secretary. Nakita niyo naman po. Bakit po dito? Mukhang tikom po ang bibig at kayo lang po ang nagsasalita. Dito po sa gobyerno, kayo lang po nagre-release na para pangontra dito po sa mga sinasabi niyo mga deepfake. Di po ba? Ito po, paano naman po ninyo sasalagin si Miss Cathy Binag na mismong siya, walang takip po ang muka, walang piring, mismong siya. You know? Talagang sinaalang-alang niya ang kanyang buong pamilya, ang buhay ng kanyang pamilya para lang lumabas ang katotohanan. Dahil mismong siya, hindi na niya makayanan na meron tayong gobyerno di umano na ganito ang leader natin na sa kabila ng commander-in-chief ka, tapos hindi ka pa rin di umano lumulubay sa kakasinghot ng droga, pati ang iyong asawa di umano, mga katamay. At sinabi pa na ito may grupo pa ng Voltes 5, mga katamay. Di ba? Alam ko sa Voltes 5 yung programa na cartoons galing Japan di ba? Sumikat po sa panahon namin yan, mga tambay. Yung Voltes 5, di ba? Pero nagamit po ng administrasyon ng First Family di umano ang Voltes 5, mga tambay. Kaya lang iba po yung Voltes 5 nila. Yung sinasabing white shirt, yung sinasabing pulburon o droga o ano man ang tawag diyan, cocaine o shabu o ano pa man, mga katambay. Kaya dito po, mga katambay, hindi po katanggap-tanggap po ito, mga katambay. Dahil dito po sa issue ng Pangulo, ang hiling lang naman ng taong bayan para mapatunayan dahil meron na tayong congressman, di ba? Meron tayong congressman na nagpatest sa buhok para malaman nung congressman, yung mga bintang din sa kanya, ng mga kumakahol, mga asong kumakahol, na ito raw po ay protector ng droga, mga tambay. Ano ginawa? Dahil pinagbibintangan din po ito, itong congressman na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. O di nagpa-test siya sa buhok. Dahil sa buhok, makukuha lahat. Di ba? Yung follicle hair test. Di ba? Bakit po ang ating Commander-in-Chief at ang First Lady hindi po magawa? May tinatago po ba? At nananahimik po. At pati po yung mga sinasabi nating mga ahensya na dapat ay mag-imbestiga sa ganitong sitwasyon. Dahil pagdating sa mga pamilya Duterte, sa Vice President, walang deepfake. Lahat po iniimbestigahan. Di po ba? Lahat. Makapagsalita lang, makapanira lang, maka-political harassment lang. Ang media, di po ba? Ang media, buhay na buhay. Basta Duterte, mga Duterte ang pinag-uusapan. Pero pagdating po rito sa issue ng First Family, takot po ang media, takot ang Senado, takot ang Kamara, takot ang Makabayan Black. Di po ba? Nakakagulat lang po. Takot. Mga department natin, takot. Takot ang DOJ. Di ba? Ang DILG, takot. Di ba? Ang DND, Department of National Defense, takot magsalita. Di ba? NBI, takot magsalita. PDEA, takot magsalita. Sino na lang po ang magsasabi ng katotohanan? Maglalabas po ng totoo. Si Maharlika at si Cathy Binag na lang ang nagsasalita. Sinaalang-alang niya ang buhay niya, buhay ng pamilya niya. Di po ba? Tapos sasabihin po ng ilang vlogger na hindi bayaran, na ito daw po ay hindi dapat pagkatiwalaan. Napakahirap po na yung ginawa po ngayon ni Cathy Binag, mga katambay, na isaalang-alang mo yung buhay mo, buhay ng mga anak mo, pamilya mo, kamag-anak mo, na nagpahayag ka sa social media nang wala ka man lang takip sa iyong muka. Inilatag mo, ipinakita mo lahat ang yung pakikilanlan. Di po ba? Buong mundo nakapanood sa iyo.
Di ba? Hindi katulad ng mga sinasabing mga testigo ng Kamara at Senado na para nagsuot ng medyas sa muka. Nakamedyas ang muka. Mata lang ang nakalabas at bibig. Di ba? Samantalang ito, dapat nga kabiliban natin ito di ba? Itong mga klaseng ganitong mga kababayan natin na talagang naglakas loob dahil meron tayong ayon sa kanila, di ba? Meron tayong commander-in-chief na nagdodroga at may bisyo na droga kasama ang First Lady at Voltes 5. Di ba? Dapat po, Mr. Secretary, ito po ang imbestigahan nyo po. Di ba? Ipus po ninyo na linisin ang pangalan ng inyong Commander-in-Chief at ng First Lady at ng Voltes 5. At napakarami pong sangkot dito, mga tambay. Marami, may mga artista. Di po ba? At mga kilala sa lipunan. Mga mayayaman, mga bilyonaryo, mga sangkot, mga tambay. Pero ang tinututukan po ng ating gobyerno ngayon, para lang mailihis, maitwist, at mapasama, at maging fake o maging deep fake ang pinalalabas pong mga, mga video, o itong video na pinalabas ni Maharlika na galing kay Miss Cathy Binag. Hindi na po ganyan mag-isip ang mga Pilipino. Simple na po. Simple lang po, kahit si Kamano, simple lang. Kung talagang hindi totoo yan at wala kayong tinatago, pati kayo, Mr. Secretary, sumama na rin po kayo sa pagpapadrug test. Kaya nga dapat po talaga, baguhin na po Kaya lang, sino magsusulong para mabago ang sistema, lalo sa droga? Di po ba? Dahil ngayon po, mismo Commander-in-Chief, First Lady natin, pinagbibintangan na gumagamit ng droga. Dapat panahon na rin po na baguhin po natin at dagdagan natin ang pangil ng batas, di po ba? Lalo sa mga naglilingkod sa ating bayan. Dapat talagang ipus na, isabatas na lahat ng kakandidato at maghahangad maglingkod di umano. Ang mga kapitapitagan natin mga politiko, dapat lahat yan, walang exempted. Lahat magpa-drug test. Sa lahat ng klase ng drug test, unahin na ang buhok. Dugo. Huwag na lang ihi. Nadadaya yan. Di ba? Dugo, buhok ang dapat i-drug test. Di po ba? Lahat. Di po ba? Magkaroon tayo talaga ng isang department na para dyan na naka-separate body, mga tambay. Hindi hawak ng mga politiko. Di po ba? Para malaman natin na lahat ng politiko naglilingkod sa ating bayan hindi drug addict, hindi drug user. Di po ba? Dahil itong issue na ito, sa ginagawa po ng katahimikan ng ating gobyerno, hindi po ito mawawala at hindi po ito matatabunan ng deepfake. Di po ba, mga tambay? Mawawala po ba itong issue na ito? Ngayon pa, na napakaraming hawak na ebidensya ni Miss Cathy Binag. At ito po, halos napakarami na rin po nabigyan dahil naagawa na po siya at na-distribute na ang mahigit 150 naka-USB na napakarami po. Gaano po karami? 150 plus. At pwede pa po itong paramihin at kopyahin ng kopyahin. Di po ba? Kaya nakakagulat lang po. Ito lang po ang pinatulan ng media. Pagdating po sa issue ng droga, malinis ang First Family. Lahat na magbibintang, lahat po na magbibintang ng masama sa First Family ay puro fake. Lalo pagdating sa social media, puro fake ang lalabas pagka ang binanatan mo na ay ang First Family, mga katambay. Masyado pong pinoprotektahan ang First Family ng gobyerno. Gamit na gamit po yata ang pera ng gobyerno, mga katambay. Yung pera ng taong bayan, gamit na gamit po ngayon. Lahat po inabubusalan, tahimik. Saan kaya nila kinukuha yung perang ginagamit nila? Sa kanila ba? Di ba? Di ba sa atin, mga taxpayer? Pero ano ginagawa nila? Para lang pagtakpan
yung gustong malaman ng taong bayan na hindi ka ba gumagamit ng droga? Kayo. Pero ganito lang ang gagawin nyo. Gagamitin nyo ang pera ng bayan para lang mapagtakpan lang ang tinatago nating lihim na napakatagal ng panahon. Hindi lang naman si Kamanong nagtatanong. Mismo, yung kagrupo nyo, yung mga kababataan nyo, may dati pang senador na nagsasabi na, bata pa lang po kayo, Mr. President. Talagang, pasaway na po kayo. At marami na po kayong bisyo daw. Ayon po to dito sa senadora, dating senadora. Kilala po kayo. Na talagang sumisinghot, di umano. Nakakalungkot lang mga katambay. Yung katahimikan, nakakapanibago. Nakakapanibago ang katahimikan ng gobyerno. Pati media, Makabayang Black. Nakakapanibago po rito. Doon sa video na nilabas ni Maharlika, napakarami po nilang sagot, ora mismo, at pinagbibintangan pa nilang fake o itong deepfake na gawa-gawa, pinalitan yung muka, pati tenga. Pero nung magsalita na yung mismong pinanggalingan ng video, si Cathy Binag, tahimik bigla. Biglang nanahimik. Parang araw sabi ng mga tambay natin, parang nasa simenteryo. Lahat tahimik. Magmula sa lahat ng department ng gobyerno na hawak ng Pangulo ng Pilipinas. Tahimik. Maliban lang dito ngayon, ito pa lang ang nagsalita. Itong DICT, Secretary Ivan Enrile. Ivan John Enrile. Uy, mga tambay. Siya pa lang ang sumasalag, mga katambay, at nangangatwiran. Pero lahat, Presidente, Senado, Kamara, di ba? Media, at yung buhay na aso, saka yung nakalaya na mahilig sa saba, tahimik. Kasama Makabayang Black, mga tahimik. Bakit kaya? Napakarami kayang pera, di umano, na nakukolekta nila, pantapal, para maging bulag, pipe, bingi, para, hindi mapalabas ang katotohanan. Nakakahiya ang ating bansa, mga katambay. Nakakahiya. Dahil meron tayo isang gobyerno na ngayon lang nangyari sa history ng Pilipinas na merong issue ang isang presidente at ang isang first lady na gumagamit ng droga. Di mo ba? Ang gobyerno natin, laging ang issue, korupsyon. Korap ang gobyerno. Lagi yan ang issue, lalo sa presidente. Pero ngayon, kauna-unahan po ito, nangyari sa ating bayan na history. Unang presidente na ang issue ay gumagamit ng droga kasama ang first lady. Pero ayaw nilang tutukan para malinis ito. At para masabi natin, deepfake ang pinalabas ni Maharlika at ni Cathy Binag, di po ba? Kayo po, mga katabay, tatanungin ko kayo, tama ba na paniwalaan natin ang isang secretary ng DICT? Yung mga sasabihin niya, tama, at wala na investigasyon, at wala na magaganap na drug test? Okay na tayo ron? Kayo po, ano po masasabi niyo, mga katambay? Pwede po tayo magkomento. Muli po, si Katambay Manong, nalulungkot. Ganito ang nangyayari sa ating bansa. Paalam, bye-bye, ingatan nawat.